meron ka pang inventaryo. Sapat pa naman yun kasi sabi ko nga sa'yo, 45 days, 53 days. Ibig sabihin, isang buwan pa yon. Yes po. 2 buwan pa nga lang ang nakalipas, sabi ko. Meron pa tayong may 50 nga, 52, 60 days. 2 weeks. 2 weeks pa lang po yung So, nakalipas. kailangan natin kwentahin ano yung punto na kung saan magsisimula yung replacement cost sapagkat katapusan na ng inventory cost. Di ba? So, ang pinag-uusapan natin dito reciprocal Ano? The end of the inventory price, the old price na ginamit mo sa inventaryo, And the start nung ano. and the start of the replacement cost. Kapan Nelson, yung reserve nila ng kanilang oil aabot ng 254 days. Wow, Halos isang taon? Isang taon. Halos isang taon. Reserva lang po nila yon? Meron silang reserve na gano'n. Tindi, no? Tayo, kamukha nung unang hearing namin, 45 days. Martes yun yung Yes po. Sabi ng Pangulo yan. Pagkatapos, sa diesel, sa gasoline naman, 53. Opo. 53 days. Sa mga tweed, meron pa tayong stock. May buffer pa tayo. Opo. Ngayon, ang hinahanap ko, from 55, paano lumundag ng 110 kaagad? 2 weeks pa lang. Ayun nga. Kasi nga, yun daw ang dikta ng world market, Sen. Bakit mo gagamitin yun? Ang pinag-uusapan natin, yung buffer stock mo. Ba't kaagad mo in-apply yun? Mukhang yun ang business model Yun yan. daw ang business model. At saka yun ang kanilang practice. Sabi ko nga, kung ang pinag-uusapan, walang-wala na talaga siguro, wala tayong stock. Opo. Ngayon, pwede mong gamitin yung indicator na yun dahil wala na tayong stock. Pero meron pa nga tayong stock Bakit meron ka pang stock, ginamit mo na yun? Yung tinatanong ko. Kahapon po, doon sa Senado, yung Protect Committee. Hindi ganun. Nagpaalam ako sa ating chairman, si Senator Win. Opo. Alam niya na pag matatapos ko yung aking huling pagtatanong sa hapon na yon, ay aalis ka agad ako dahil alam mo na, Webes kasi. Ay, oo nga pala. May mahalaga kayong gampanin. Hindi naman po pwedeng hindi ako makadalo ng pagtitipon. Opo. Alam mo, manggagaling ako ng Senado, siyempre sa traffic. Malayo-layo nga pala yun. Malayo-layo naman yun. Yun ang napagkamalan ba ako nag-walkout? Kasi naman may nag-comment, off mic, medyo mahina ng konti. Sabi kasi ng kumare ninyo, wag ka umalis, may mga frustrations ka pa Baka hindi masagot yung mga mo, huwag ka mag-walk out, parang ganun po nangyari. Kaya akala tuloy nila na nagalit kayo at umalis na lamang basta doon sa hearing. Nakita naman ninyo, hindi ako nagagalit. Medyo nadismaya lang ako ng konti. Dahil sa napansin naman ninyo, ayaw naman, hindi naman nila talaga kayang sagutin. Napakasimple naman ng mga tinatanong. Ayun. At yun ang mga aking colleague, si Senator Ligarda, nasa tabi ko naman, alam naman niyang hindi rin makasagot. Bakit sasabihin pa niyang, huwag kang umalis. Kasi hindi naman niya alam na nagpaalam ako kay Chairman Win. Nagpaalam na ako. Ayun. So understandable pala. Ako nga, umalis na ako kahapon sa programa. Nag-walkout ka din. Nag-walkout din ako. Kasi 5:30 ng hapon kahapon, Sen. Umalis din ako. Alam nyo naman ang disiplina natin. Opo. Kahit ano pa ang ginagawa natin, sa ayaw nila't gusto, tatapusin natin yon. Kinakailangan mabigyan natin ng daan yung pagtitipon. Yan. Kailangan maagang dumating. Ayun po, malinaw na po yan. Baka mamaya, itanong mo pa, Nelson, saan ako dumalo ng pagtitipon? Ay nga sana ang itatanong ko, nakakuha ba kayo ng katibay? Yan ang isasagutin ko ng secret. Pero hindi yata naging secret sa mga taong nakita kayo. Basta kung saan man sa nakadiri, alam na po nila kung saan kayo. Ayun po. Tatanong ko pa sana kung ano po ba yung leksyon kahapon? Understandable na po yan. Nagkaunawaan tayo doon sa mga kabarangay natin. Pero teka lang, Sen, simulan natin sa simula. Kasi ang dalawang kongreso ay nagkasundo, magpasa ng batas
At mukhang ang ating pamahalaan ngayon, gaya ng announcement ng Pangulong Bongbong Nelson, Oo. ang bansa po ngayon ay nasa ano? State of National Energy Emergency. Yun. Ayun. Mahalaga daw po yung salitang energy. Oo. Nandun daw po ang bigat ng salita. Dahil- National Energy Emergency. Dahil kung wala yung salitang energy, baka sabihin State of National Emergency. Oo. Pambuong lahat na yun, pangkalahatan. Tama. Pero ang sabi ng Presidente, hindi, energy lang Oo. ang emergency natin ngayon. Ayan. At kaya, naggagawa naman po kayo ng Protect Committee. Well, sa kabatiran nga po ng ating mga taga-panood, Sen, si kaliliwanag ng higit na nakararami, ano ho bang pagkakaunawaan ninyo? Una, doon sa National Energy Emergency. Alam mo, Jen, sa dalawa kasi ang pinagkukunan natin ng basihan. Opo. Kung pag-uusapan ay national emergency, ano? Yung Article 12, Section 17 ng ating saligang batas. Buti pa, basahin na lang natin. Ay, sige po, para wag tayo maligaw po. Yan na. Dito sa Article 12, Section 17 ng ating saligang batas, bagamat ito'y sinabi ko na rin dun sa committee, Jen. Opo. Ang sinasabi rito, the state, yung Estado, has the power to temporarily take over the operations of privately owned public utilities or businesses affected with public interest in times of national emergency when the public interest requires. Oho. So, anong susunod na itatanong nyo? Meron ba tayong national emergency? Yun na nga po. Meron ho ba? Nasa estado na ho ba tayo niyan? Sa kanilang sa pagtaya nila, kaya nga nagkaroon ng Protect Committee, di ba? Opo, opo. Ngayon, may binabanggit ka kanina, ang sinabi National Energy. Energy. Yes po. Emergency. Kasi meron na namang isang article Article 6, Section 23. Sinasabi na naman, in times of national emergency. Okay. Okay, opo. Bakit kasi iwasan natin yung salitang yun Bakit? Kapag ka ba energy ang emergency, hindi pang national, ibig mo sabihin meron tayong isla sa ating kapuluan na hindi gumagamit ng energy? Oho. Nandun naman sen yung national Opo. Siningitan lang ng energy. Oho. Nandun din. So, national Para emergency pa rin. specific daw po na ang Pang-energy emergency lang. natin ay pang-energy lang. National emergency pa rin. Ayun, tama naman. okay. Kasi kapag ka sinabi mo, national energy Emergency. ang daming tinatamaan na sektor dyan di ba? Oo nga, oo nga. Diyan, kapag ka ang pinag-uusapan, na unang-una na dyan, transportation, di ba? Sa transportation na yan, involved na yung pagtatransport ng kalakal, magmula sa mga iba't ibang industries natin, agriculture, fishing, lahat na yan, ano? Paano kang hindi gagamit ng gasolina? O ng crudo, ng diesel? Opo. So, mga fisher folk, pupunta sa laot, meron silang gagamitin na gasolina. Opo. Pag-transport ng kanilang huli, gagamit din sila ng transport. Yes po. Yung mga kalakal, paano yung supply chain, pati yung mga farmers, gagamit din yan sa pagsasaka nila. Mechanized na rin yung iba, di ba? Pagka dadalhin sa palengke, sa tindahan, gagamit ka ng public transport, ganun din. Crudo Yung tsaka papasok sa gasolina. eskwela. So, Department of Education, problema rin. Yung mga teachers, pupunta sa eskwela, yung mga estudyante, ihahatid, lahat. Pati paglulutusin. Yung nagtitinda sa palengke, lahat. Karinderya. Paano mo i-isolate ang iba't ibang sectors na affected ng transportation sapagkat wala kang gasolina o wala kang diesel? Hindi mo pwedeng sasabihing national energy emergency. Ang sinasabi ng batas, national emergency. Okay. Ito naman ang talagang talagang Estado. lumilitaw na. Ito na yung estado. Kung talagang unang-una wala na tayong maangkat na petrolyo. Kung totoo. At kung ganun nakataas talaga sa sinasabi nilang pandaigdigang merkado. Palagi niyong nasasabi yun. Palagi Totoo niyong po. naririnig Oho.
ang presyo at ang bentahan sa pandaigdigang merkado ng produktong petrolyo. Yan po lagi. Oh. Tanong mo nga kay Nelson kung ano pagkakaintindihan sa pandaigdigang merkado ng petrolyo. Oh. Kasi may avatar yan. World market. Pwede ba, pwede ba Nelson, ikaw munang magpaliwanag. Halimbawa, apa. Sapagkat mula sa iyo ay makikita nila ang payak, simple, at walang kakulay-kulay na pagpapaliwanag diretso sa pagkakaintindi ng ating mga mamamayan. Aha. Sige nga. Ano pong yung ipapaliwanag yung... Ano ba Ano ba yung kapag sinasabi yung pandaigdigang presyo sa merkado? Ayan. ng produktong petrolyo? Kasi palaging ganyan eh. Yan. Price world market, ano? Oho. Kaya nga. Oo. Diktaan yan ng world market. Oo. Kasi ang kadalasan dyan, depende sa supply and demand eh. Yan pa rin ang naglalaro, supply and demand. So, kung ano ang presyo dito sa world market, di ipapasa yan, ibibili niya ng mga iba't ibang kumpanya Oo. sa iba't ibang mga bansa. Dadalhin yan sa mga bansa-bansa nila. So, dapat ito ang magiging basihan ng pagpepresyo nila dun sa... Kaya pala sabi dikta. Oo, Dikta dikta. ng world market. Hindi, ang inihintay sa iyo ng ating mga kababayan, Aha. yung simple, payak na pagpapaliwanag. Anong ibig sabihin pagka pandaigdigang presyo sa merkado ng langis? Ayan. Dapat isang presyo lang, yung pang world market na price. Hindi Hindi nga, pwedeng- paano nga, kasi hindi nila nga maintindihan yan eh. Kamukha nang nangyari sa atin. Sa ngayon, oho. Bago nagkagyera ang Middle East, bago nagpasimulang girahin ng Amerika, ng Israel ang Iran, Opo. 55 pesos lang yung yung diesel. Mura lang, opo. Yun namang gasolina, 50 pesos. Yan. Ngayon, gusto nilang maintindihan mula sa pagpapaliwanag mo. Wag na sa akin. Para sa ganon, madali nilang maintindihan. Aha. Paano nangyari from 55 naging 110 after 2 weeks? Sumirit na napakataas. Oo, dahil nga pinag-uusapan pandaigdigang halaga ng sa merkado. Ayan, yun ang ipaliwanag mo. Ang taas daw ay parang rocket ng Israel. Oo, rocket. Parang rocket ng Iraq. At pagka ng bababa Iran. naman, parang pakpak ng agila. Gaganon-ganon. Parang may narinig kang nagsabi Teka, mo. Huwag mo nang gagamitin yun kasi nga ang hinihintay nila yung maliwanag, simpleng pagbibigay kahulugan para maintindihan. Para mas madaling maintindihan natin, parang ikaw, meron kang paninda dyan, halimbawa, di ba? Sige. Angkat ka sa akin. Sige, Siyempre, kung magkano ang inangkat mo sa akin, kayong dalawang mag-usap para magkaintindihan. dadagdagan mo lang yan ang tubo. Pero dapat hindi ka, kung magkano ko ipinasa sa'yo, huwag mo namang tataasan ng sobra-sobra. Di ba? Kung paano ko ipinasa sa'yo, dadagdagan mo lang ng sapat lang sa operation mo at meron kang profit. Kasi ang world market daw, sabi nila Sen at Nelson, nandun sa gitnang silangan eh. Nasa gitnang silangan. Nagkaroon ng gulo sa gitnang silangan dahil nga sa gera doon sa Iran. Hindi ngayon makadaan ang mga sasakyan sa Strait of Hormuz. Yung mga bumibili. Law of supply and demand. Nabawasan ng supply. Konti ang supply, Mataas ang kaya demand. mataas ang demand. So sisipa yung presyo. Ang tendency, Aangat tataas talaga ang presyo. Yun ang dikta ng world market, Sen. Oo, mahirap ang supply eh. Makakuha. Apakadami ng gustong bumili. So sumipa ng todo yung presyo. Kaya ang sabi nga, dikta ng world market kasi nga doon galing sa gitnang silangan ang produktong petrolyo, Sen. Hindi, kayong dalawa nag-usap. Paano mo naging pangmundong usapin na yan kayong dalawa? Pero yun po ang senaryo. Yun daw ang senaryo ngayon. Hindi, kasi ang ginagamit nila, meron kasing, alam mo, merong isang pandaigdigang parang trading company yan. Ayan. Apo. Na sinusukat niya lahat yung mga nahahagip niyang mga impormasyon tungkol sa galaw ng presyo ng langis sa buong daigdig. Okay. Yan, o. Kaya kung meron siyang tinatawag na Argus data.
Ayan yan. Parang WESM sa Parang Pilipinas yan. index yan. Kung baga sa kuryente, parang WESM. WESM, opo. Para sa Trading. spot market, wholesale. Yan. Opo. Ngayon, kung sa Singapore yun, halimbawa, mean of plots Singapore, sabi niya. Kung kukunin niya sa Dubai plots, sabi gano'n, ano? So ito, kinoconsolidate ng isang pandaigdigang organisasyon. Siya yung nagbibigay ng indicator, di umano, Opo. na ito yung presyuhan ngayon ng langis per barrel, halimbawa, ganyan, ano, translate nila sa liter. Ngayon, ito yung ginagamit nila. Yes po. Ang atin namang itinatanong kasi kahapon, tama po yun. Ang pinag-uusapan, hindi nyo pwedeng hindi i-connect yung inventaryo po ninyo. Dahil nga, alam naman natin, hindi naman tayo malaking bansa, kaya yung inventaryo natin, hindi kagaya ng Japan. Alam mo kasi ang Japan, Nelson, Opo. yung reserve nila ng kanilang oil, aabot ng 254 days. Wow, Ganun? Halos isang taon? Isang taon. Oh. Halos isang taon. Reserva lang po nila yon? Meron silang reserve na gano'n. Tindi, no? Oh. Tayo, kamukha nung unang hearing namin, 45 days. Martes yun yung Yes una. po. Oh. Sabi ng Pangulo yan. Pagkatapos, sa diesel, Oho. sa gasoline naman, 53. Opo. 53 days. Sa mga tweed, meron pa tayong stock. May buffer pa tayo. Opo. Oho. Ngayon, ang hinahanap ko, from 55, paano lumundag ng 110 kaagad? 2 weeks pa lang. Ayun nga. Kasi nga, yun daw ang dikta ng world market, Sen. Bakit mo gagamitin yun? Ang pinag-uusapan natin yung buffer stock mo. Ba't kaagad mo in-apply yun? Mukhang yun ang business model Yun yan. daw ang business model. At saka yun ang kanilang practice. Oh. Oh. Sabi ko nga, kung ang pinag-uusapan, walang-wala na talaga siguro, wala tayong stock. Opo. Ngayon, pwede mong gamitin yung indicator na yun dahil wala na tayong stock. Pero meron pa nga tayong stock eh. Bakit meron ka pang stock, ginamit mo na yun? Yung tinatanong ko. Buti sana kung piso lang. Ano? Di ba? Kasi ang pinag-uusapan natin, masyadong malaki. Malaki. Yung diferensya mula sa 55 hanggang sumabot na average ng 126. So sabi ko sa kanila, 125, 55, 70 pesos po ako ang difference. Yun naman daw kasi ang panganib nun, Sen. Kasi kung bumaba naman daw po ang presyo ng langis sa world market, alam ba, bumili naman ako ganyan, ano? Binili ko ng mahal. Within the week ay bumagsak naman ang presyo at nagmura naman. Alam ba, nag-53 ulit. Nag-53 ulit. Ibababa ba nila? Dapat ibaba nila kasi yun ang kanilang model. Dapat ganun nga. Oo, No? kasi ibig sabihin, bumili ako ng mahal, yun naman ang risk ko, lugi din ako. So parang bawi-bawi lang, Sen. Naniniwala ba kayo? Yun daw ang kanilang model, practice eh. Kailangan nga yung model na yon mapag-usapan natin. Tama. Di ba? Sa anong punto mag-a-apply yung replacement cost mo? Ito ang tawag nila replacement. Replacement cost. Kasi meron ka pang wala pa stocks, inventaryo. Sapat pa naman yun kasi sabi ko nga sa'yo, 45 days, 53 days. Ibig sabihin, isang buwan pa yon. Yes po. 2 buwan pa nga lang ang nakalipas, sabi ko. Meron pa tayong may 50 nga, 52, 60 days. 2 weeks pa lang po yung So kailangan natin kwentahin ano yung punto na kung saan magsisimula yung replacement cost sapagkat katapusan na ng inventory cost. Di ba? So ang pinag-uusapan natin dito reciprocal Ano? The end of the inventory price, the old price na ginamit mo sa inventaryo And the start nung and the start of the replacement cost. Yun. Ito yung So maghanap tayo ng reciprocal dito. Hindi yung nabalitaan mo lang, nag-gira lang, meron ka pang stock, kinuha mo na kagad yung replacement cost. Kaya ang sabi ko, parang hindi naman makatwiran. Kaya nga, nagkaroon sila ngayon ng pinag-uusapan na problema.
hanggang sa gumawa nga tayo ng isang National Energy Emergency na executive order. Bakit hindi na lang ginamit yung executive order na ganun din ang kaparaanan kung paano ma-address ang problemang inaharap natin? Kung meron talagang problema. Alam mo ba na meron tayong isang executive order? Meron ho bang, sabihin nakatalatag ng executive order na in case na meron Panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Naalala mo yung Ondoy, magkakasunod na tatlong ano yun eh. Tatlong malakas na bagyo ata yun, sir. Magkakasunod yun. Yun ang ginamit natin. Yung Executive Order 839. Okay, opo. Yun. Pero yun ho ay national emergency yun. Ang nakalagay ho doon, wala nakalagay na energy emergency gaya ngayon. Kasi nga bagyo yun eh. Opo. Basta pinag-uusapan national emergency. Kung ano mang klaseng emergency po yun. Pero dahil nga ganun ang nangyari, pati oil companies dinirektang sinabihan na huwag ninyong itataas ang presyo. Yes, opo. Price freeze. Ilang ano yon, ilang Ondoy, Pepeng at saka Ramil. Magkakasunod yun. Okay. Ngayon, ginamit yung Executive Order 839. 2009 ito, Jen, ha? Opo. Although dito naman kasi, ang talagang tinamaan ay Luzon lang, di ba? Opo. Pero, dahil targeted, sinabihan ng mga oil companies na wag ninyong nagkaroon ng freeze sa presyo. Ng price freeze nga po. Oo. In-apply sa oil industry players. Okay. Bakit hindi pwedeng gamitin yun? Ngayon, saktong-sakto na Energy talaga dahil nga, ginagamit nilang sangkalan ngayon, yung Strait of Hormuz. Para bang lahat nanggagaling doon. Sinasabi ko nga, ayan ka ako naghambalang ka ako yung mga tangke ng dalawang malalaking refinery. Hanggang ngayon ka ako, hindi nyo sinusuri. 2 araw na tayong nagtatalo rito, hindi pa ba nyo ako nakita kung totoo yan o hindi? Basta yun daw po ang sabi ng petroleum companies Tinanggap na nilang na yun ang buong katotohanan. Kayong magpaliwanag ngayon. Sino bang nagpapaliwanag para sa mga oil companies? Nakahalata ba ninyo? Yun po. Yun po taga-DOE. Matagal na po practice yan Ang spokesperson niya ng mga petroleum company. Di ba linggo-linggo ang nagsasalita ay taga-DOE kung magkano ang dapat na itaas saka magkano dapat ibaba. Oo nga. Ano bang sinasabi ng batas natin kasi nga sabi nila, wala naman po tayong magagawa kundi mag-monitor lang tayo. Opo, kasi deregulated na po yan Under Republic Act, sabi niya, ano ba yung Republic Act natin? 8479. Ang tanging magagawa po namin, sabi niya, under Section 14, monitoring lang, sabi niya. Opo. Yung buong Section 14. Nakalimutan niya yung kahuli-huliang talata ng Section 14, Paragraph E. So, nandun din pala sa Paragraph E. Nandun. Kasi sabi niya, yung pinakahuli, kasi ang paragraph, ang Section 14 kasi, A up to E. Okay. Di ba? So, ibig sabihin, kung A up to E, 5 paragraphs yun. Yes po. Yung pinakahuling paragraph, sabi niya, in times of national emergency, sabi niya. Sa panahon talaga, mayroong national emergency. When the public interest so requires. Ito yung sinasabi ng Constitution Nireplicate lang Nireplicate lang. Binanggit ko na kanina sa inyo Yes po. In times of national emergency, when the public interest so requires, the DOE may. Opo. Hindi naman mandatory pero merong maaari niyang gawin. May during the emergency and under reasonable terms prescribed by it temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. Maliwanag na kahit na deregulated ang ating oil industry,
in times of national National emergency, emergency, ang pinag-uusapan national emergency, Sa kapakanan ng taong bayan. when public interest so requires. Opo. Kayo nang nagsasabi, meron na tayong emergency. Yun nga. Deklarado na nga po eh. Deklarado na nga, ginamit nga lang National Energy Emergency. Pero kahit paano mo baligta rin yun, emergency talaga. Kung totoo nga na wala na tayong mabili, kung pag-uusapan ay murang presyo ng produktong petrolyo. So pwede i-take over, Sen, ang mga nakalagay po. Ito nga yung nakasulat eh. Oho. Ngayon, hindi ko naman ina-advocate ito. Ang sinasabi ko lang, gamitin mo yung monitoring mo. Sabi ko, hindi mo ba titingnan? O sige, gamitin na, Madam Secretary, sabi halimbawa ng Oil Company A. Opo. Pumunta yung Oil Company A, B, C, D, E, F, G. Opo. Lahat na. Pwede na po ba namin, gagamitin po namin yung replacement cost? Ito po yung dikta ng world pandaigdigang market. Opo, merkado ng mga langis. Yes po. Kung tawagin nila yan, Argus Benchmark at saka yung MAPS. Yes po. Ito yung Minoplatz Singapore, Minoplatz Dubai, ano? Brent, ganyan, mga ganyan. Ano? Opo. O sige, kanya, teka muna. Tingnan ko nga yung ICPO ninyo. Oho. Kasi yung ICPO, ito yung kanilang Pinakalibro ata yun na, Sen. Hindi, ito yung pagka-bibili ka, i-require ka ng ICPO nung supplier. Yes po, oo. Makikita mo doon kung magkano yung... Kung magkano mo nabili. Ma'am, huwag mo naman titignan ito. Ba't mo, ikaw naman, kung talaga namang diyan ka bibili, ba't naman hindi kita papayagang itaas mo sa, ayon doon sa pandaigdigang na yun? O, merkado. Pandaigdigang dikta ng merkado. Ang sinasabi ko, bakit? Dito ba kahit ba pinapayagan nga kita eh. Hindi nga kita sinasansa, hindi nga kita pinipigilan bibili. Pero ipakita mo nga sa akin kung yan ang binili mo. Patunayan mo naman talaga, parang gano'n. Patunayan mo naman. Kung wala ka na, madam, wala pa po ako niyan. Paano mo itataas? Aha. Yun ang tinatanong ko. O kasagot-sagot niya hindi pa po namin ginagawa yan. Ano ka kung ginagawa nyo? At saka wala ho atang plano gawin yon. Kasi naalala ko, Sen, dati sinabpina pa ng korte yan sa mga pagdinig para maalaman po ang libro ng mga petroleum company. Talagang nanindigan sila, hindi pwede. Ayan Pero- yata yung kaso na iba-bundled. Mga ganun ata yan eh. Ano? Tama. Yung aataduhin kung paano nabuo yung isang presyo ng produktong petrolyo. Unbundle. Ang ibig lang sabihin yun, ididetalye. Yes po. Pero bago bumigat ang ating pinag-uusapan, kasi alam mo naman, tuwing Biyernes, palagi nating sinasabi, Light lang tayo. ma-inspire na lang natin ang ating mga kababayan. Totoo po. Kung ano Weekend man tayo. yung kanilang mga pagsubok na dinadaanan, Aha. mabigyan man lang natin sila ng kahit konting... Mapangitiman lang natin. Oo, malaking bagay na yun. Aha. At isang bagay na magagawa natin, batiin natin yung mga nakikinig sa Ay, atin. talaga naman. Ang Kasi problema- alas 5 na di ba? Opo. Ang problema Pwede dyan, bang paunahin nyo ako na makabati naman ako? Sen, sa lahat ng oras, kung sa Senado binibigyan kayo ng 10 minuto, dito, buong oras, bibigay po namin. Kung sino man po yung gusto ninyo batiin. Kasi may mga kamag-anak ako sa San Jose. San Jose, Bulacan, San Jose, Nueva Ecija. Hindi, San Jose, Silicon Valley sa Ay, California. San Jose, California Ay, pala ganun ba? yan. Alam niyo ba yung Silicon Valley sa California? Yes. Andyan si... Si Nelson palagi Andyan ang makabarkada ko palagi dyan. nakakapunta ron Opo. Si parang Meta nandyan eh. Si Don Orozco nandyan. Andyan din nakatira. Diyan po nakatira sa San Jose. Oh. Di ba malapit yan sa kung kayo ay sanay sa sa Napa Valley. Yan, opo. malapit po yan Magkakalapit naman yan di ba? Nandyan po yung Apple, yung mga Google. Yan. Facebook. Malapit yan sa may ron, may lugar ng pagtitipo. Nakalimutan ko na yun. Ganun po ha. Daily City. Yan, yan. Malapit yan. Mga kamag-anak ko to na gusto kong batiin pa noon Okay. Sa dami ng utang ko na sa kanila. Kaya, Panahon para magbayad tayo sa... may panahon naman makapagbayad tayo ng... Kasi kapag binati mo sila, lalo na kung malalayong lugar na gano'n, napakalaking bagay Lubos na sa kanila. kasiyahan po yun, Sen. Opo. Pwede bang magsimula? Sige Yes po. po. So, binabati ko ang aking mga kamag-anak Yan. diyan sa San Jose, Silicon Valley sa California. Si Journey Lee Busada. Ulitin ko Opo.
para narinig ng buong Amerika. Journey Libusada, ang kanyang asawang si Rowena Santiago Libusada, at ang kanilang dalawang anak na si Gwen at si Aidan. Ayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tama-tama, nakaschedule pumunta si Nelson dyan. May mapupuntahan May mapupunta na si Kuya Nelson. Ano, ha? Ayos. Daily City po yan. Daily City. Dumalo sa pagtitiis. San Jose. San Jose. Okay. Sinabi ko lang malapit sa Daily City. Kung kayo nakakadalo ng pagtitipon doon. Yan. At kung gusto mo namang makapitas ka ng ilang tiklis ng Mansanas. mansanas at saka yung mga ubas dyan sa Napa Valley. Yung mga ganyan, ano? Marami po pala dyan. Ha? Oo. Ayan. Balita mo na lang ako, Nelson, pag nandun ka. Wala akong schedule dyan. Puntahan natin, dito po sa binabanggit nyo, totoo daw ba talagang may mabibiling mura? Kasi doon ho sa, ang pinag-uusapan ngayon, mataas na presyo ng produktong petrolyo. Yung galing po sa world market, yung sa Gulpo, sarado yung Strait of Hormuz, talaga daw pong sirit, talagang kuntodong sirit. May binabanggit daw kayo, may mapagkukunan ng mura eh. Lahat po yung parang ayaw maniwala sa mga inimbitahan ninyo eh. Sino yung ayaw maniwala? Yung mga petroleum company, taga DOE, first time daw po nilang narinig yung sinabi yung yun. So, ano masasabi mo, Nelson? First time, Sen. Matagal na ho yung trading na yan. Pero magtakin nyo sa tagal ho ng industriya na ito, ngayon lang nilang may nalaman na meron pa, pwede pala makabili sa Singapore. Baka naman ang ibig nilang sabihin, ngayon lang nila nalaman na merong isa na kaya niyang alamin kung ano talaga ang presyo. Mukhang yun po ang totoo, Sen. Kasi madali namang sa natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Opo, sa teknolohiya. Opo. Ang pagbabalidate ng isang bagay, Real time, Sen. real time. Baka hindi baka segundo lang, makukuha mo na eh. Totoo po yun. Di ba? Lalo kung malakas ang internet. At hindi naman ako naniniwala na ito'y malalaking mga kumpanya na wala silang kakayahan para mag-verify doon sa mga datos na aking inihayag. Opo. Yun ang dahilan ko kaya inihayag ko na publicly. Ayun po, kayo na po ang mag-verify. Kayo na po ang mag-validate. Opo. Di ba? Makalipas. Wala namang, sana man lang may nagsabi, with all due respect, Senator Opo. Nelson Lubao, Senator Subarjaga,